Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Sigurado ba kayo na dito ang daan papunta sa rest house ni na Lolo? Kunot ang noo na tanong ni Nika habang walang tigil sa pagpapaypay gamit ang abaniko. Sigurado ako na dito nga ang daan. Kahit isang beses pa lang ako nakapunta. Hindi ko naman kaagad makakalimutan ang papunta dun eh. Ang haba naman na kasi ng biyahe natin eh. Hindi kaya naliligaw na tayo? Alam kong hindi tayo naliligaw. Wala ba kayong tiwala sa akin? Hindi naman sa walang tiwala. Magtanong kaya tayo. Gusto ko na magpahinga eh. Para kasing buong araw na tayong bumabiyahe. Wala bang malapit na convenience store dito? Makabili man lang ng malamig na inumin? Parang tuyong-tuyo na yung lalamunan ko. Kapag may nadaanan tayo, mag-stop over tayo saglit. Ay nako, kung alam ko lang na ganito kalayo tong pupuntahan natin, hindi na sana ako sumama. Ang sakit na ng balakang at puwit ko sa haba ng biyahe. Tumigil ka na nga sa kakareklamo mo dyan. Kanina, excited ka. Tapos ngayon sasabihin mo na sana, hindi ka na sumama. Dami mong ebas. Isin lang kayong dalawa. O yan, meron ng tinda na mabibilan. Bumili muna tayo ng malamig na mainom. Baka makatulong para mawala yung init ng mga ulo nyo. Hininto ni Raymond sa gilid ng kalsada ang van na sinasakyan nila. Isa-isa silang bumaba at nagpunta sa tindahan. Nang makabili ng soft drinks, biskwit at chichirya, ay agad nilang nilantakan. Hindi nakatiis si Raymond kaya nagtanong na siya sa tindera. Ate, magtatanong mo sana ako. Dito ba yung daan papunta sa San Martin? Sumagot naman ang tindera at sinabing mali sila ng dinaraanan. Sa kabilang iskinita ang daan papasok sa lugar na hinahanap nila. Mabuti na lang ay malapit lang doon. Aminado siyang napapagod na rin sa pagmamaneho. Naku, maraming salamat po ate ha. Sige tutuloy na po kami. Pagkatapos magbayad ay agad na pumasok ang apat na magpipinsan sa van. Nagsimula na ulit magmaneho si Raymond. Sa pagkakataong yon ay natuntun din nila ang tamang daan patungo sa rest house ng lolo nila. Biglaan lang ang bakasyon nilang apat. Dahil sa sobrang burnout na sa trabaho, kaya naman nagpa siya ang apat na magbakasyon muna. Matagal na rin ang huli silang nagkita-kita. Maswerte nang magkasama silang tuwing may okasyon sa bawat pamilya. Hindi kagaya ng dati nung nag-aaral pa sila na lagi silang makakasama. Na-miss din nila ang pagbabakasyon, kaya naman susulitin nila ang isang linggong bakasyon. Sa wakas ay narating din nila ang rest house na ipinagmamalaki ni Raymond. Hindi pa kasi nakapunta ang tatlong pinsan niya roon, kaya naman naisip niya na doon na lang gugulin ang bakasyon. Ito na yun? Akala ko pa naman napakalaki ng bahay. Na ba akala mo sa rest house? Mansion? Ganun kasi yung mga napapanood ko. Huwag ka kasing mag-expect. Maganda naman ang rest house na ito eh. Alagang-alaga nga yan ni Mang Doming Pumasok na tayo sa loob. Gusto ko na rin magpahinga. Oo nga naman. Para makilatis na natin ang itsura ng loob ng bahay. Kinuha kagad ni Carlo ang bag niya at nagpatiunan ng pumasok sa loob. Walang nagawa ang tatlo kundi magkanya-kanyang kuha sa mga bag at gamit na dala nila. Akmang kakatok na sana si Carlo nang biglang bumukas ang pinto. Ang nakatingin na si Mang Doming ang bumungad sa kanya. Agad silang inanyayahang pumasok at kinuha ang mga gamit na dala nila. Pagkupo ni Carlo, hindi maiwasan na ilibot niya ang mga mata sa kabuuan ng sala. Tumabi si Nika sa kanya at kagaya nito ay sinusuri ng dalaga ang bawat paligid.
O Mang Domeng, kumusta na po kayo? Nakangiting tanong ni Raymond sa caretaker ng bahay. Gumanti rin ng ngiti ang matanda at sinabing maayos naman siya. Ipinakilala ni Raymond ang mga pinsan. Maya-maya, nagpaalam si Mang Domeng na bibili muna ng makakain nila. Hindi rin kasi nito inaasahan ng pagdating ng mga bisita. Nang umalis ang matanda, naiwan ang 4 sa sala. Maganda naman tong bahay Hindi lang gaanong kalakihan. Marami bang kwarto dito? Gusto ko sana magsolo 5 kwarto rito. Pwede kang mamili kung saan mo gusto. O sige, akit muna ako Kikilatisin ko muna yung lahat ng kwarto dito. Nang umakyat si Carlo, napansin ni Raymond ang pananahimik ni Nika. O Nika, bakit ang tahimik mo yata? Okay ka lang ba? Baka gusto mo nang magpahinga. Parang ibang nararamdaman ko dito sa bahay. May mumu ba dito? Hindi alam ni Raymond kung ano ang magiging reaksyon niya. Titig na titig siya sa pinsan at bigla na lang siyang napabunghalit ng tawa. Hindi niya napigilang tawanan ito dahil sa sinabing kalokohan. Anong nakakatawa sa sinabi ko, kuya? Ang matured na natin para maniwala na may multo pa sa panahon ngayon. Nagtatanong lang naman ako. Nagpapaniwala ka naman na may mga multo. Evil spirit lang yan na nananakot ng mga tao, no? Madalas, gawa lang yan ang isip natin. Ate Arlene, pwede ba magkasama na lang tayo sa room? Ayoko mag-solo. Oo, sige. Naku, itong babae na to. Bulbuli na hanggang ngayon takot pa sa mga multo. Tara na nga sa taas para makapamili rin kayo ng mga kwarto nyo. Dala-dala mga gamit na makakasabay na umakyat ang 3. Pagdating sa 2 palapag, binuksan ni Raymond ang unang kwarto na nadaanan. Nakita niya si Carlo na nag-aayos ng mga damit sa cabinet na naroon. Lumingon naman si Carlo nang marinig na bumukas ang pinto. Dito na lang ako. Di ko trip yung ibang room Sige lang, papipiliin ko lang tong 2 kung saan nila gusto. Sunod na binuksan ni Raymond ang 2 kwarto. Sinilip ng 2 dalaga ang loob. Nang makilatis nila, umiling sila pareho. Ilang kwarto pa ang binuksan ni Raymond. Sa totoo lang, walang nagustuhan si Nika kaya si Arlene na lang ang pumili. Yung 3 kwarto ang napili niya. Medyo malaki kasi yon kumpara sa iba. Ayusin niyo na lang yung mga gamit niyo dito Doon na lang ako sa 2 kwarto. Sige na, magpahinga na rin muna kayo. Salamat, kami na ang bahala dito. Nang makapasok sa loob ng kwarto si Raymond, nilapag niya sa sahigang bag at patalong nahiga sa kama. Agad niyang ipinikit ang mga mata. Iniisip niya kung saan magandang pumunta para naman makapag-enjoy sila. Sa sobrang pagod, hindi na malayan ni Raymond na nakatulog siya. Nagising din siya nang may kumatok sa pinto. Tinatamad pang bumangon kaya hindi niya pinansin ang kumakatok. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Carlo. Dumating na si Mang Domeng. Kumain na daw muna tayo. Gabi na rin Nagugutom na rin ako. O sige, susunod na ako. Sinabihan mo na ba yung 2? Hindi pa. Naglilibot kasi ako sa labas kanina Naaliw ako sa mga nakikita kong puno. Ang daming bunga. Saka, ang gaganda ng mga bulaklak. Delikado na naman yung mga bulaklak sa'yo. Baka iuwi mo pa sa atin yan Maluwag nang ngumiti si Carlo. Alam na alam kasi ni Raymond ang mga hilig at gusto niya. Aayusin ko sila tapos ibebenta ko online. Tsak na maraming bibili kasi kakaiba yung mga bulaklak na nandito Oy, bago mo gawin yan, magpaalam ka muna kay Mang Domeng Baka magalit yun kapag pinitas o ginumpit mo yung mga bulaklak na tanim niya. Oo naman, magpapaalam ako. Baka hindi na tayo makabalik dito kapag nagalit yung matanda. O sige na, tumayo ka na dyan para makakain na tayo. Oo sige, mauna ka nang bumaba. Tatawagin ko lang yung 2. Nang makalabas si Carlo ng kwarto, bumangon na rin si Raymond. Inunat pa niya ang 2 kamay at pinalagutok. Tumayo na siya at pinuntahan ang kwarto ng 2 pinsan. Kumatok siya. Nang walang sumagot o nagbukas, inulit niya ang pagkatok. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto.
nakita niya si Arlene na bagong gising. Bagya pang nakapikit ang mga mata nito. Gisingin mo na rin si Nika ah. Kakain na tayo ng dinner. Sige, susunod na kami. Mahirap pa namang gisingin yung isa. Kahit ako nakatulog din eh. O sige na, bababa na ako. Nuyugyug ni Arlene ang nanghihilik na si Nika. Bagyang nagising ng dalaga pero muli itong pumikit at sinandaya ng unan. Inaantok pa ako. Mamaya ka na lang matulog ulit, kakain na daw. Parang ayaw bumukas ng mga mata ko eh. Gusto pa nila matulog kaysa kumain. Iiwanan kita rito. Ikaw rin, baka mamaya may tumabi sa'yo habang natutulog ka. Nang marinig ni Nika ang sinabi ng pinsan, agad na nagmulat ang mga mata niya. Bumalikwas siya ng bangon at pairap na tinitigan si Arlene. Hindi naman napigilan ni Arlene na matawa sa ikinilos ng pinsan. Alam niya kung paano ito tatakutin. Nakakainis ka naman ate. Nananakot ka pa, alam mo naman na matatakutin ako. Kasi nga ayaw mo pang bumangon. Tara na, nagugutom na rin ako. Sasama ka ba o maiwan ka dito? Siyempre sasama. Ayoko maiwan mag-isa rito, no? Baka mamaya may lumabas na multo dyan sa cabinet. Nagdadabog na bumangon si Nika habang si Arlene ay hindi maawat sa pagtawa. Nang makarating ang dalawa sa kusina, tahimik na naupo si Nika. Napansin naman nilang Raymond at Carlo ang nakabusangot na itsura ni Nika. Oh, ano nangyari sa iyo? Ganyan ang mukha mo. Mukhang napasama gising mo ah. Nakakainis kasi si ate. Hilig manakot lagi. Ang hirap mo kasing gisingin. Babangon ka rin naman pala eh. Gusto mo tinatakot ka pa. O sige na, tama na muna yan. Kumain na muna tayo. Masasarap yung mga pagkain oh. Tahimik at maganang kumain ang apat. Inaya rin nila si Mang Doming na sumabay na sa kanila pero tumanggi ang matanda. Kamote at nilagang saging lang daw ang kinakain ito sa hapunan. Nang matapos silang kumain, nagpresenta na si Arlene na siya na ang maghuhugas ng mga kinainan nila. Nanatiling nakaupo si Nika habang hawak ang cellphone. Hihintayin niyang matapos ang ginagawa ni Arlene. Sila Carlo at Raymond naman ay lumabas ng bahay para magyosi. O ano tol, may iniisip ka na bang plano para bukas? Wala pa nga eh. Ano bang gusto niyong gawin? Mamasyal? Mag-swimming? Ayoko sa mall ah. Sawang-sawa na ako pumunta dyan. Maganda sana yung exciting at may thrill naman. Saglit na nag-isip si Raymond. Binabalikan niya sa isip kung saan sila dating pumupunta nung nagbabakasyon sila. Halos 5 taon na rin ang nakalipas. Kasama niya mga magulang na mga panahon na yun. Bukod sa mall, ay nag-swimming lang naman sila sa dagat at falls. Siguro mabuti pa. Magtanong tayo dun kay Mang Doming. Siya ang maraming alam na pwedeng puntahan dito. Pwede rin naman tayo mag-swimming para maalis yung pagod sa mga katawan natin. Magdala na lang tayo ng mga pagkain. O sige, bukas tatanungin ko si Mang Doming. Tsaka ko na tulog na yun at nagpapahinga na ngayon. Nakakayang istorbo yun, no? Sa totoo lang, hindi naman nakakapagod ang ginagawa ko sa business ko eh. Masaya ako sa mga ginagawa ko. Kaya lang, pasaway ang mga tauhan ko kaya madalas na nai-stress ako eh. Hilig nila umabsent. Ayoko namang tanggalin dahil naaawa ko kaya inuunawa ko na lang sila. Sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Alam ko naman na masaya ka sa ginagawa mo. Bata pa lang tayo hilig mo na yan eh. Napagkamalan ka pang ang bakla nun dahil sa sobrang hilig mo sa mga bulaklak. Bagyang natawa si Carlo sa sinabi ni Raymond. Naalala niya na laging nagagalit ang mga magulang niya kapag nag-uuwi siya ng mga bulaklak na nakikita niya sa mga bakuran na nadaraanan. Hindi niya alam kung bakit yun ang nakahiligan niya. Basta ang alam niya, sa tuwing nakakakita siya ng makulay at magagandang bulaklak, ay umaagaw yun ang atensyon niya. Inaayos niya sa flower vase at saka ilalagay sa altar nila. Hanggang sa nakatapos siya ng pag-aaral at naisipang magtayo ng negosyo. Nag-a-arrange sila ng mga bouquet, pambigay sa mga nobya, kahit sa mga patay, ikakasal, debu at kahit anong okasyon.
Nag-boom naman ang negosyo niya hanggang sa katagalan ay nagustuhan din niya ang wood carving. Nag-aral siya para matuto at ngayon ay nagagamit na niya ang natutunan. Marami ring nagpapagawa sa kanya. Karamihan ay mga disenyong hayop na namatay na alaga ng mga kliyente. Gusto kasi nila na i-display at laging nakikita ang mga yumaong alaga. Sa ganoong paraan, nawawala ang pangungulila at lungkot na nararamdaman nila. Alam ko sa sarili ko na straight ako, no? Wala pa lang talaga sa isip ko na pumasok sa relasyon. Baka hindi ko lang rin siya mabigyan ng oras kung sakali. Alam ko naman yun. Kahit ako busy rin sa negosyo eh. Mabuti na lang may kasosyo ko. Pwede kong iwanan kahit kailan ko gusto. Oh, tara na. Pumasok na tayo sa loob. Malamok na dito eh. Nagkaayaan ng 4 na uminom muna para madali silang makatulog. Mabuti na lang may terasa sa labas. Doon sila tumambay. Masaya silang nagkukwentuhan na nagtatawanan habang umiinom ng San Mig Light. Tumayo si Raymond at tinanaw ang madilim na kapaligiran. Purong bahay, halaman at puno ang nakikita niya. Kung siya ang papipiliin, mas gusto niyang tumira sa probinsya dahil tahimik at simple lang ang pamumuhay. Napapikit siya nang umihip ang preskong hangin. Ninamnam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa balat at katawan niya. Ay, bukas nga pala magsuswimming daw tayo. May dala ba kayong mga panligo? Always ready to. Siyempre may dala ko. Mabuti pala at nagdala ko. Expected ko na yan na may magaganap na swimming. Itatanong ko bukas kay Mang Doming kung saan maganda mag-swimming dito. Yung malapit lang din. Hindi natin kabisado ang lugar eh. Mahirap nang lumayo. Mag-ghost hunting kaya tayo tapos si Nika ang leader natin. Che, ewan ko sa'yo, Kuya Carlo. Sabay-sabay nagtawanan ng 3. Hindi na naman kasi maipinta ang mukha ni Nika. Humahaba na naman ang huso nito at panay ang bulong. Mamamatay ng maaga yan si Nika kapag ginawa natin yun. Mumultuhin ko talaga kayo kapag namatay ako. Oh, si Nika na naman ang nakita nyo. Tigilan nyo na nga yan. Mamaya may mapipikon na naman eh. O paano? Paubos na tong iniinom ko. Mauna na ako sa inyo ha. Bukas, maaga tayo alis ha. Yung mga mahirap gisingin dyan, wag na rin magpuyat. Si Nika lang naman ang tulog mantika sa atin. Kapag hindi yan nagising agad bukas, iiwanan ko yan. Ate naman eh. Gigising ako na maaga bukas o kaya gisingin mo ko. Ayoko maiwan. Oo na, binibiro ka lang eh. O sige, dito na muna ako. Ako'y nabahala sa mga kalat dyan ha. Sige, kami nang bahala rito. Hindi na rin nagtagal ang 3. Nang maubos nila ang mga iniinom, ay magkakatuwang na iniligpit nila ang kalat. Nahihiya kasi sila kay Mang Doming kung siya pa ang magliligpit ng mga yon. Nang maiayos ang lahat, nagkanya-kanya na sila ng pasok sa kwarto. Habang nakaiga si Raymond, nakaramdam siya ng excitement para bukas. Tilaok ng manok ang nagpagising kay Raymond ng umagang yon. Bumangon siya at nag-inat. Hindi muna niya ginising ang mga pinsan. Diretso siya sa kusina para magtimpla ng kape. Pagdating sa kusina, naabutan niya si Mang Doming na nagluluto ng sinangag na kanin. Naamoy rin niya ang mabangong aroma ng pinipito na danggit at tuyo. Mang Doming, magandang umaga ho. Gumanti rin ng bati ang matanda sa kanya. Hindi siya nakatiis at lumapit siya sa kalan. Pinanood ni Raymond ang pagluluto nito. Nagpresenta na siya na ang magluluto ng iba pang ulam. Nakita niya ang hotdog at itlog na nasa plato. Wala na pala siyang lulutuin kung ganon. Nang matapos ang pagluluto ni Mang Doming, inutusan nito ang binata na gisingin at tawagin na ang ibang pinsan niya. Tumalima naman agad si Raymond. Isa-isa niyang kinatok ang pintuan ng mga kwarto ng mga pinsan. Maya-maya ay lumabas na rin ang 3. Pagkaupo sa harap ng lamesa, nakahain na ang mga pagkain at kape na gawa sa sinunog na bigas. Muntik nang matawa si Raymond nang makita ang kakaibang reaksyon ng mga pinsan nang matikman ang kape. First time niyo makatikim yan, no? Puro kasi kape sa Starbucks ang alam niyong inumin eh. Ang weird ng lasa, kuya.
Wala bang gatas? Hindi uso ang gatas dito, no? Wala bang ibang ulam? Like bacon, ham, or spam? Tila nandidiri na tiningnan ni Nika ang danggit at tuyo na nasa plato. Ay nako, huwag kang maghanap ng ibang ulam. Tandaan mo, nasa probinsya tayo, wala tayo sa city. Kainin mo yan, masarap naman yan. Baka mangati ako kapag kinain ko yan. Uy, huwag kayong maarte, no? Kung ano nakahain, yun ang kakainin natin. Maya kayo kay Mang Doming, oh. Kasi pinaghirapan niyang lutuin yan. Alanganin pa rin ang itsura ni Nika. Wala na siyang nagawa nang lagyan siya ni Raymond ng kanin at danggit sa plato. Halos nakatitig ang tatlo kay Nika, kaya naman napilitan siyang sumubo. Muntik na niyang iluwa ang pagkain pero pinigilan niya. Tiyak na magagalit si Arlene sa kanya. Nagsimula na rin kumain ng tatlo. Pinilit ni Nika na lunukin ang pagkaing sinubo. Maya-maya, kumuha rin siya ng itlog at hotdog. Hindi siya pwedeng mag-inarte dahil nahihiya rin siya kay Mang Domeng. Matanda na ito pero inaasikaso pa rin sila. Bigla tuloy niyang naalala ang namayapang lolo niya. Pagkatapos kumain, kinausap ni Raymond si Mang Domeng kung saan sila pwedeng pumunta para mag-swimming. Sinabi nito na may falls malapit sa lugar nila. Nasa loob yun ng kagubatan pero hindi naman malayo ang kailangang lakarin para makarating doon. Marami raw naliligo doon, lalo na kapag summer. Nang maayos nila ang mga gamit na dadalhin, ay bumiyahe na sila patungo ng falls. Hindi naman sila naligaw dahil madali lang hanapin ang lugar. Sa bungad ng kagubatan ay may mga nakatayong bahay. Binati pa nga sila nang dumaan sila. Pagdating nila sa falls, ay halos napanganga ang apat dahil sa kagandahan ng tanawin na nakikita nila. Grabe, parang paradise ang lugar na to. Ang ganda ng mga puno dito. Pwede kayang kumuha ng mga sanga dyan? Nako, ayan na naman si Carlo. Oy, nandito tayo para maligo at mag-enjoy, no? Isang tabi mo muna yung pangunguha mo ng mga sanga ng kahoy at mga bulaklak. Wala namang may-ari ng mga puno dito eh. Saka, hindi naman yung buong puno ang kukunin ko. Kahit na, kabilin-bilinan ni Mang Doming na huwag tayong mangialam ng kahit anong bagay dito sa gubat. Medyo creepy nga ang pakiramdam nung sinabi niya yung kanina eh. Iba kasi ang kaseryosohan ng mukha niya. Basta, hindi ko ma-explain eh. Kaya mabuti pa, sumunod na lang tayo sa kanya. Saka, tama naman eh. Naisip ko baka may nangangalaga dito sa lugar. Kahit papaano, naniniwala pa rin ako sa mga ganong bagay. Kaya tara na, ilatag na natin ang mga pagkain para makaligo na tayo. Sayang ang oras, malapit na magtanghali. Nagtulong-tulong na ang apat para maiayos sa mga pagkain na dala nila. Ilang sandali pa, nagsitalo na sila sa tubig. Napakalinaw ng tubig na halos aninaw nila ang mga maliliit na bato at buhangin sa ilalim. Ilang oras ang lumipas, nakaramdam ng pagod at gutom ang apat kaya nagpasya silang umahon muna para kumain. Habang kumakain ay masayang tinititigan ni Carlo ang mga puno na nakikita. Sa isip niya, hindi siya pwedeng umalis na walang nakukuha na sanga ng puno sa mga yon. Pagkatapos kumain, muli silang lumusong sa falls habang si Carlo ay naiwan na nakaupo sa malaking batuhan na naroon. Nang makita niyang abala ang tatlong pinsan sa paglangoy, ay dahan-dahan siyang umalis sa kinauupuan. Namasyal siya sa loob ng gubat. Titingnan niya kung may makukursyonadahan siyang puno na pwedeng kuhanan ng sanga kahit maliit lang. Hindi naman malalaman nila Raymond at Mang Doming ang gagawin niya dahil itatago niya yon. Sa paglalakad ni Carlo, nakita niyang isang matandang puno. Ubod yun ng laki at napakaraming sanga. Bigla siyang namangha sa nakita dahil sa lahat ng mga puno na naroon, yun na yata ang pinakamalaki at walang mga dahon ng kabuuan ng puno. Tiningnan niya ang lupa. Wala rin mga dahon na nalaglag. Ibig sabihin, kakaiba ang puno na yon dahil parang walang kakayahang tubuan ng mga dahon. Hindi niya napigilan ng sarili. Lumapit siya at tinipo ang katawan ng puno. Napansin din niya sa ilalim noon ay may maliit na guwang. Sa tansya niya,
ay kasya ang isang payat na tao kapag pumasok doon. Ang ganda naman ito. Magpapaalam ako na kukuha ko ng ilang piraso ng sanga mo ha. Bago umakyat sa puno, nagpalinga-linga pa si Carlo. Pakiramdam kasi niya ay parang may mga matang nakamasid sa kanya. Nang walang nakitang tao, nagmamadali na siyang umakyat sa puno. Dahil sanay na sa ginagawa, madali niyang naputol ang 3 sanga na nakita. Nang mabali niya yon, ay parang may matinis na alingaw-ngaw na narinig si Carlo. Umihip din ng malakas ang hangin. Kakaiba ang hatid noon sa kanya. Nakakapanindig balahibo. Bigla siyang natigilan at inilibot ang paningin sa paligid. May tao ba dyan? Raymond? Nika? Arlene? Hindi ako nakikipagbiruan sa inyo ha. Kung kayo man yan. Walang lumitaw sa mga tinawag niya kaya nakahinga ng maluwag si Carlo. Nangyang mga yan. Guni-guni ko lang siguro yung narinig ko. Mabilis na bumaba sa puno si Carlo. Bago tuluyang lisanin ng lugar, nilingon pa niya ang malaking puno. Maraming salamat pala dito ha. Hindi napansin ng 3 ang pagbalik ni Carlo. Abala pa rin sila sa paliligo. Ilang sandali pa ay lumitaw siya para ayain na umuwi ang mga pinsan. Oh, saan ka ba galing? Bigla ka nawala. Naglibot-libot lang ako. Ayaw mo na bang maligo? Nag-e-enjoy pa kami. Saka maaga pa naman. Ang lapit lang ng rest house dito. Hindi naman tayo gagabihin. Ayoko na maligo. Doon na lang ako sa sasakyan. Hintayin ko na lang kayo doon ha. Matutulog na lang muna ako. Minsan talaga ang KJ ni Kuya Carlo. Minsan lang naman to ayaw pa niyang sulitin. Hayaan mo na. Baka hindi pa siya nakakabawi sa pagod. Hindi mawala ang ngiti ni Carlo habang tinitingnan ng mga sanga na nakuha niya. Naglalaro na sa isip niya kung ano ang gagawin niya ron. Balak niyang i-display ang isa sa table niya sa opisina at ang isa ay sa kwarto niya ilalagay. Ang isa naman ay baka ibenta niya. 2 oras ang lumipas, nag-aya ng 3 na umuwi sila. Nang mailigpit ang mga gamit sa sasakyan ay bumiyahe na sila pa uwi. Napansin ni Raymond na tahimik si Carlo. Gusto niya sanang tanungin ito pero pinili niyang manahimik na lang. Baka may iniisip lang ito ng mga importanteng bagay. Pagkatapos kumain ng hapunan ay nagkanya-kanya na ang 4 sa mga kwarto nila. Dahil sa pagod, agad silang iginupo ng antok. Biglang nagising si Nika na nasa madilim na lugar. Kahit madilim, ay pinilit niyang aninawin ang paligid kung saan siya naroroon. Hanggang sa mapagtanto niya na nasa isang masukal na gubat siya. Bigla ang paggabog ng dibdib niya sa pinaghalong kaba at tensyon. Anong ginagawa ko rito? Nasaan ba ako? Ate Arlene! Kuya Carlo! Kuya Raymond! Tulungan niyo ako! Ngunit alingaw-ngaw lang ng boses niya ang narinig niya. Niyakap niya ang sarili nang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Gusto na niyang maiyak dahil hindi niya alam o matandaan kung paano siya nakarating sa lugar na yon. Naglakad siya. Baka sakaling makita niya ang daan pa uwi sa rest house. Ngunit kahit anong gawin niya, bumabalik pa rin siya sa lugar na maraming puno. Napansin niya ang isang malaking puno. Malapad ang katawan noon at tansya niya ay 5 tao ang kailangang maghawak kamay para masukat ang katawan ng puno. Maya-maya, napansin ni Nika na parang may gumagalaw sa guwang sa ilalim ng puno. Tinitigan niya yon dahil baka ahas. Takot pa naman siya sa ahas. Nakaramdam ng takot at kilabot si Nika nang makita na isang pangit na nilalang ang lumabas mula sa guwang. Mabilis ang naging aksyon niya. Kumaripas siya ng takbo. Halos hindi na siya umaapak sa lupa. Kasabay noon ang pagdagungdong ng dibdib niya na parang puputok anumang oras. Paglingon niya, nakita niya na hinahabol siya ng aswang. Diyos ko po, iligtas niyo po ako sa humahabol sa akin. Ayoko pa pong mamatay. Hindi napansin ni Nika ang nakausling bato sa lupa. Natalisod siya roon at malakas na bumagsak ng padapa sa lupa.
Naramdaman niya ang matinding kirot sa ibabaw ng paa at daliri. Pinilit niyang tumayo pero muli lang siyang nasubsob sa lupa. Pag-angat ng tingin niya, nakita niya ang maitim na pares ng mga paa. Tingin niya ay para yung kahoy. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Nakatitigan sila ng pangit na nilalang. Sa isip ni Nika, ganito ba ang itsura ng aswang? Parang awa mo na! Huwag mo ko sasaktan! Hindi nagsalita ang nilalang. Inilabas niya ang mga kamay na may mahahabang kuko. Walang habas na hinaklit ng aswang ang buong katawan ni Nika. Walang nagawa ang dalaga kundi umiyak at tumiyaw dahil sa sakit na bumabaon sa katawan niya. Nagkalat ang dugo sa butas niyang katawan. Ilang sandali pa ay nawalan na siya ng hininga at buhay. Kinaumagahan, isang malakas na sigaw ang nagpagising kina Carlo at Raymond. Nagmamadali silang pumunta sa kwarto ng dalawang pinsan na babae. Nakalak ang pinto kaya hindi kagad mabuksan ng dalawang binata ang pinto. Hoy! Ano ba nangyayari dyan? Bakit sumisigaw kayo? Walang narinig na sagot si Raymond. Puro sigaw pa rin ang naririnig niya. Wala silang choice kaya binangga nila ang pinto gamit ang katawan nila. Sa ilang beses na subok, sa wakas, nabuksan din nila ang pinto. Nanlalaki ang mga mata nila Carlo at Raymond nang makita ang kalunos-lunos na itsura ni Nika. Butas-butas ang katawan nito at naliligo sa sariling dugo. Hindi naman maawat sa pagsigaw at pag-iyak si Arlene. Lumapit si Raymond at niyakap ang pinsan. Hinagod niya ang likod nito para kumalma. Maya-maya ay humahangos na dumating si Mang Domeng. Tinatanong nito kung ano ang nangyari at nagkakagulo sila. Patdari ng matanda nang makita ang itsura ni Nika. Hindi ko alam kung sinong may gawa niyan sa kanya. Bigla na lang ako nagising kasi pakiramdam ko basa ang likod ko. Pagkapa ko, dugo ang nakita ko kaya napaupo ako sa kama. Paglingon ko sa kanya, ganyan na ang itsura niya. Patay na si Nika. Hindi ko alam kung sino pumatay sa kanya. Shh! Tama na, tama na. Umaan ka na at kumalma. Tatawag tayo ng pulis para maimbestigahan ang nangyari. Huwag ka na umiyak. Hindi naman alam ni Carlo kung paano magiging reaksyon niya. Kahit siya ay nabigla sa pangyayari. Nang tumawag si Mang Doming ng pulis, ay sumama si Carlo. Inilabas na ang bangkay ni Nika at inilagak muna sa morgue. Tumawag na si Raymond sa tiyahin niya para ibalita ang nangyari. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari sa pinsan. Kinabukasan, nagpa siyang tatlo na umuwi na kasama ang bangkay ni Nika. Gusto ng magulang nito na doon iburol at i-cremate pagkatapos. Lulan sila ng sasakyan ay walang kibuan ng tatlo. Hindi rin makausap si Arlene. Parang labis ang naging trauma nito sa nangyari. Mapapansin pa rin ang panginginig nito na parang takot na takot. Hindi pa rin maampat ang luha nito dahil sa lahat ng magpipinsan ay silang dalawa talaga ang close. Parang magkapatid na kung magturingan ng dalawa kaya naman labis ang pagdadalamhati nito sa pagkamatay ni Nika. Baka tayo naman ang isunod ng killer. Sabay napalingon ng dalawang binata kay Arlene. Ipanatag mo na ang loob mo. Hindi na tayo masusundan nun dahil uuwi na tayo. Kung sino man na may gawa nun kay Nika, hindi kami papayag na hindi mahuli yung salary na yun. Kailangan niya magbayad sa ginawa niya. Natatakot ako. Huwag ka na matakot. Nandito kami ni Carlo. Walang mangyayari masama sa'yo. Nang maihatid nila ang bangkay ni Nika ay halos maglupasay ang ina nito. Mabuti na lang at bukas ang isip ng tito nila para sabihin na hindi sila dapat sisihin sa nangyari. Agad namang inasikaso ang labi ni Nika. 3 araw lang itong ibinurol at saka ipinakremate. Simula nang namatay si Nika, hindi na nakakatulog ng maayos si Arlene. Laging laman ng panaginip niya si Nika. Umiiyak to at humihingi ng tulong sa kanya. Kapag hahawakan na niya ang kamay nito, bigla na lang itong nawawala. Saka siya biglang magigising at hindi na muling nakakatulog pa. Samantala,
Pinilit ni Raymond na maging normal ang buhay niya. Si Carlo naman ay naging punong abala sa negosyo nito. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Arlene. Napilitan siyang uminom ng sleeping pills na reseta ng doktor sa kanya para makatulog siya ng maayos. Nag-aalala na rin kasi ang magulang sa kanya. Habang nakaiga ay panay ang galaw ng ulo ni Arlene. Sa panaginip nito ay nasa isang madilim na lugar siya. Hindi pamilyar ang kinaroroonan niya. Naglakad siya para hanapin ang daan palabas sa masukal na lugar na yon. Pero kahit anong gawin niya ay bumabalik pa rin siya sa harap ng isang malaking puno. Maya-maya, napansin niya na may gumagalaw sa loob ng guwang ng puno. Nang makita niya ang nakakatakot na itsura nito, ay kumaripas siya ng takbo habang sumisigaw ng malakas. Hindi rin niya napigilang tumulo ang luha. Alam niyang panaginip lang yun pero bakit pakiramdam niya ay parang totoo ang nangyayari. Lumingon siya para tingnan ang nilalang na humahabol sa kanya. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib ni Arlene na makita na nasa likod na niya ang kakaibang nilalang. Nakita pa niyang bagya yung ngumisi sa kanya. Habang tumatakbo ay itinaas nito ang isang kamay. Kitang-kita niya na kumislap ang mahabang kuko nito. Lalong nahintakutan si Arlene sa nasaksihan. Sa isip niya, kapag tumama yun sa katawan niya, tsak na katapusan na niya. Sino ka ba at bakit mo ako hinahabol? Hindi sumagot ang halimaw na umahabol sa kanya. Hingal na hingal at sobra na ang pagod na nararamdaman ni Arlene. Pakiramdam niya, anumang oras ay bibigay ang mga tuhod at binti niya. Leche, kailangan ko na magising! Diyos ko po, tulungan mo po ako! Bagyang bumagal ang pagtakbo ni Arlene. Bigla na lang niyang naramdaman na may dumaan na malakas na hangin sa tagiliran niya. Pagtingin niya sa harap, naroon na ang halimaw o aswang. Dahan-dahan yung ngumisi sa kanya. Napahinto sa pagtakbo si Arlene at dinig na dinig niya ang tibok ng puso. Parang lalabas yun sa sobrang kaba at takot. Naramdaman niya na palapit sa kinatatayuan niya ang aswang. Gusto niyang tumakbo ulit pero ayaw gumalaw ng mga paa niya. Parang nadikit yun sa lupa. Gamit ang mahabang kuko, sumugod ang aswang kay Arlene. Mabilis naman siyang nakailag pero naabot pa rin ang braso niya. Dumugo yun at ramdam niya ang hapdi gawa ng sugat na natamo. Muli pa sanang susugod ang aswang pero bigla siyang naglaho. Hinihingal na nagising si Arlene. Pagmulat ng mga mata, agad niyang nakita ang mama niya. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Dahan-dahan siyang naupo at inihilamos ang dalawang palad sa mukha. Ang sama ng panaginip ko, Ma. Ayon sa ina, pinuntahan siya nito sa kwarto para tingnan kung mahimbing na siyang natutulog pero narinig nito na umuungol siya habang walang tigil sa pagbiling ang ulo. Kaya naman nagpa siya na itong gisingin siya. Hindi pa nga raw siya magising kahit anong tawag ng ina sa kanya. Kung hindi siya niyugyog, hindi pa siya magigising ng tuluyan. Maraming salamat po dahil ginising niyo ko. Ay, feeling ko binabangungot na ako kanina. Nagpaalam ang ina na ikukuha siya ng tubig. Nang mapag-isa, tiningnan niya ang braso dahil nararamdaman niyang mahapdi yun. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Arlene nang makita ang dalawang mahabang kalmot sa braso. Namumula pa yon at may natuyo pang dugo. Kung ganun ay nagkatotoo ang panaginip niya. Imposible to. Akala ko panaginip lang. Pero bakit ako may sugat? Saglit na tumigil sa pag-iisip si Arlene nang pumasok ang ina sa kwarto. Agad niyang iniabot ang tubig at nilagok yon. Sige na, Ma, matulog ka na po para makapagpahinga ka. Okay naman na po ako. Maya-maya matutulog po ulit ako. Nang lumabas ang ina, nahulog sa malalim na pag-iisip si Arlene. Muli niyang tiningnan ang sugat sa braso. Hindi siya nakatiis at hinipo pa yun. Nakita niya ang dugo na nasa daliri. Agad siyang tumayo para kunin ang first aid kit.
Nilagyan niya ng alkohol at betadine ng sugat saka tinakpan ng gasa. Muling nahiga si Arlene pero sa pagkakataong to, hindi na siya dinalaw ng antok. Natakot na rin siyang matulog ulit dahil baka magkaroon ng karugtong ang masamang panaginip niya. Habang nakatitig sa kisame, biglang may pumitig sa sentido niya. Hindi kaya ganito rin ang nangyari kay Nika? Pero imposible naman yata. Nika, kung nasaan ka man, sabihin mo sa akin kung sinong pumatay sa'yo. Tulungan mo kaming makamit ang hustisya. Tanghali nang maisipan ni Arlene na dalawin ang pinsan na si Raymond. Tinawagan niya muna ito. Mabuti na lang ay nasa bahay lang ito. Oh, Arlene, kumusta ba? Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? May ikukwento ko sa'yo. Napansin ni Raymond ang gasa na nasa braso ng dalaga. Oh, paano yan nasa braso mo? Tungkol nga dito ang sasabihin ko. Ang weird nang nangyari sa akin kagabi. Hindi ko alam kung paniniwalaan mo. Anong nangyari sa'yo kagabi? Masama ang panaginip ko. Hinahabol ako ng isang aswang o halimaw ba yun? Basta pangit ang itsura niya. Tapos sa panaginip ko, kinalmot niya ako gamit ang mahahaba at matutulis niyang kuko. Pagkagising ko, may sugat na ako sa braso kung saan ako tinamaan ng kalmot. Patingin nga ako ng sugat mo. Dahan-dahang inalis ni Arlene ang gasa sa braso. Kinilatis ni Raymond ang sugat. Mapula pa yon at sariwa pa. Mabuti na lang nakailag ako kung hindi. Baka nagaya ako kay Nika. Biglang nagtaas ng tingin si Raymond. Kunot ang noon nito nang marinig ang sinabi ng pinsan. Ano naman ang kinalaman ni Nika sa naging panaginip mo? Bigla ko lang naisip. Hindi kaya yun ang pumatay kay Nika? Epekto ba yan ng panonood mo ng mga horror o dahil kulang ka lang sa tulog o pahinga? Paano mo papaliwanag to? Nung nagkasugat ako sa panaginip, pagkagising ko meron talaga. Hindi ko alam pero napaka-imposible naman ang sinasabi mo kasi. Hindi na nga ako natulog kagabi kasi natakot ako na baka may karugtong pa yung panaginip ko. Mabuti na lang ginising ako ni Mama. Nasabi mo na ba yan kay Carlo? Hindi pa. Sa'yo ko palang unang sinabi. Hindi rin alam ni na Mama at Papa. Ayoko mag-alala sila. Kapag naulit ang panaginip mo, sabihin mo sa akin ha. Baka kasi nagkataon lang yan nangyari sa'yo eh. Nagpaalam na si Arlene na aalis na. Sunod naman niyang pinuntahan ng pinsang si Carlo. Mabuti na lang ay nasa pwesto ito. Kagaya ng dati, abala ito sa pag-aayos ng mga bulaklak. Hoy, napadalaw ka yata. Ano bang sa atin? Pwede ba kitang maistorbo saglit? Oo naman. Ay, teka. Malapit na tumatapos. Naupo muna si Arlene sa mahabang sofa na naroon. Habang abala si Carlo at ang ibang tauhan nito, nagmuni-muni muna siya sa kabuuan ng lugar. Mabango sa loob dahil sa mga bulaklak at halaman na naroroon. Pagtingin niya sa gilid, may table roon at nakita niya ang isang sanga ng puno na nasa paso at nakadisplay. Nasa loob pa ito ng isang parisukat na salamin. Kumunot ang noon ni Arlene dahil parang pamilyar sa kanya ang bagay na yun. Malalim siyang nag-isip kung saan niya yun nakita pero hindi niya maalala. Ilang sandali pa ay tinawag na siya ni Carlo. Sabay silang pumasok sa pribadong opisina nito. Agad din niyang napansin ang nakadisplay na sanga ng puno na nasa lamesa. Kapareho nung nakita niya sa labas. Saan mo nakuha tong nasa lamesa mo? Yan ba? Binigay lang yan ng kaibigan ko. Ang ganda, di ba? Parang nakita ko na yan pero hindi ko maalala kung saan o kailan ko nakita. Anyway, bakit ka nga pala nagpunta dito? Ano pala yung sasabihin mo? Itatanong ko lang sana kung nananaginip ka ba ng masama. Hindi naman. Lagi nga masarap ang tulog ko eh. Lagi kasi akong pagod. Daming inaasikaso ng mga orders ngayon. Kagabi, ang sama ng panaginip ko. May halimaw na humahabol sa akin tapos kinalmot niya ako nung naabutan niya ako. Paggising ko, may totoong sugat na ako. Itinuro ni Arlene sa lalaki ang braso na may takip na gasa. Baka naman nakakalmot lang yan ng alaga mong pusa. Wala naman kaming alagang pusa sa bahay.
Baka nakamot o nakalmot mo habang tulog ka. Maggupit ka kaya kasi ng kuko mo. Pudpud ang kuko ko. Alam mo namang hindi ako nagpapahaba ng kuko. Imposible naman kasing mangyari yung sinasabi mo eh. Imposible naman talaga kung iisipin. Pero alam ko kung ano ang nangyari sa akin. Feeling ko, siya rin ang pumatay kay Nika. Base sa mga sugat niya sa katawan, hindi imposible yun. Sinabi mo nga, panaginip lang yun. Kaya imposible magkatotoo yung panaginip. Lagi nga sinasabi ng mga matatanda, di ba? Na ang panaginip ay kabaliktaran. Naguguluhan din ako pero kasi paano mo ito maipapaliwanag? Hindi ko rin alam. Alam naman, problemahin ko pa yan. Masyado akong busy, no? Alam mo kung ako sa'yo, magpahinga ka na. Baka epekto lang yan ng mga puyat mo ng mga nakaraang linggo. Hindi na kita pipiliting maniwala sa akin. Pero kapag nanaginip ka ng masama, sabihin mo sa amin ni Raymond. Hindi naman usong panaginip sa akin eh. Sige na, aalis na ako. O sige, mag-ingat ka ha. At magpahinga ka ng mabuti, okay? Mag-move on ka na sa pagkamatay ni Nika. Mas magandang tanggapin na lang natin yung pagkawala niya para makapagpahinga na rin siya ng matiwasay. 9:00 ng gabi na makauwi sa bahay nito si Carlo. Diretso siya sa kwarto at kinuha niya ang remote ng aircon saka binuksan yun. Nagubad siya at pumasok sa banyo para mag-hot shower. Nang matapos ay nagbihis siya ng boxer short at nahiga na sa kama. Hawak ang cellphone, sumagot siya sa mga nag-send ng messages sa page nila. Nag-i-inquire tungkol sa mga flower arrangement. Nang makaramdam ng antok, binitiwanan niya ang cellphone. Ilang sandali pa ay humihilik na ito. Hindi alam ni Carlo kung ano ang kababalaghang nangyari sa kanya. Pagkamulat niya ng mga mata, napansin niyang nasa isang madilim at masukal na lugar siya. Inilibot niya ang paningin sa paligid. Pagtingin niya sa likuran niya, ay nakita niyang isang malaking puno. Hindi siya pwedeng magkamali dahil yun ang puno na kinuhanan niya ng sanga. Paano ko nakarating dito? Takang tanong ni Carlo sa sarili. Ihahakbang sana niya ang mga paa pero natigilan siya sa gagawin nang mapansin na may gumagalaw sa ilalim ng guwang ng puno. Pinagmasdan niya yung maigi. Ilang sandali pa, patakbong lumabas na ang pangit na nilalang. Papunta yun sa direksyon niya. Mabilis ang naging kilos ni Carlo. Kumaripas siya ng takbo. Bahala na kung saan makarating. Ang importante ay makatakas siya sa humahabol sa kanya. Sige, ganyan nga! Tumakbo ka! Takasan mo ang kasalanang ginawa mo sa akin at sa tahanan ko! Hindi kita kilala! Kaya paano ko makakaroon ng kasalanan sa iyo? Malakas na sigaw ni Carlo habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Ha! Pagkatapos mong lapastanganin ang tirahan ko, sasabihin mo na wala kang kasalanan! Isa kang hangal! Kaya magbabayad ka, pati na rin ang mga kasama mo! Sa narinig, biglang naguluhan si Carlo. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng nilalang na patuloy na humahabol sa kanya. Pero kahit anong isip ang gawin niya, hindi niya maalala kung sino ba ang taong ginawa niya ng kasalanan. Abala siya sa negosyo at madala nga niyang makita at makasama ang mga kaibigan. Dahil okupado ang isipan niya, kaya hindi napansin ni Carlo ang lubak sa daraanan niya. Bigla siyang natapilok at nawala ng balanse. Dahilan para bumagsak siya sa lupa. Naramdaman niya ang pagsigid ng kirot sa buto sa paa. Mabilis siyang umupo at tinawakan ng napilay na paa. Magbabayad ka ngayon! Nakita ni Carlo ang matutulis na kuko ng aswang na nasa harapan na niya. Pinilit niyang tumayo para makatakas pero bigla rin siyang bumagsak sa lupa. Parang awa mo na! Kung ano man ang nagawa kong kasalanan sa'yo, humingi ako ng tawad! Please, huwag mo akong sasaktan! Maawa! Hindi ka nga naawat ng dalawang isip nung pinutol mo ang sanga sa puno na siyang tirahan ko! Nanahimik ako, pero ginambala mo ako! Hindi mo ba alam na ako at ang puno ay iisa? Kung ano ang ginawa mo sa puno, nararamdaman ko rin yan! Doon lang napagtanto at naintindihan ni Carlo ang sinasabi ng kaharap.
Kung gusto mo, ibabalik ko ang sanga na kinuha ko. Hindi na yun may babalik pa kahit anong gawin mo. Ang gusto ko na lang ay pagbayarin ka sa kasalanan mo! Magsasalita pa sana si Carlo pero bigla siyang kinalmot ng aswang. Pinilit niyang umiwas pero nahagi pa rin siya sa tiyan. Kahit nakaupo at lugmok sa lupa, pinilit niyang umisod pa atras. Bawat pag-atras niya ay siyang isang hakbang ng aswang palapit sa kanya. Nakangisi ito at bahagyang tumutulo pa ang malapot na laway. Hindi na napigilan ni Carlo na maiyak dahil nasa isang sitwasyon siya na hindi niya na yata kayang takasan pa. Muling itinaas ng aswang ang isang kamay. Kumislap ang mga mata at mahabang kuko nito. Akmang kakalmutin siya nito pero bigla siyang naglaho sa lugar. Biglang nagmulat ang mga mata ni Carlo. Narinig niyang tumutunog ang cellphone dahil sa alarm clock. Naliligo siya sa sariling pawis at halos dumadagungdong sa kaba at takot ang kanyang dibdib. Ilang beses siyang bumuga ng hangin para papayapain ang sarili. Nak ng tinapay. Grabe naman yung panaginip na yon. Parang totoong totoo. Biglang napahawak si Carlo sa tiyan niya. Naramdaman niya na masakit yun at naramdaman din niyang kumikirot ang paa niya. Pagtingin niya sa kanyang paa, namamaga yun. Tiningnan din niya ang tiyan at gano'n na lang ang gulat niya nang makita na may mahabang sugat doon. May mga dugo pang lumalabas. My goodness! Kung ganun, nakatotoo yung panaginip ko! Kahit maraming sumasakit sa kanya, pinilit ni Carlo na tumayo para kunin ang first aid kit. Kailangan niyang gamutin ang sugat. Kumuha rin siya ng yelo at inilagay sa ice pack saka idinampi sa paa. Nang matapos gamutin ang sarili, nahulog siya sa malalim na isipin saka niya biglang naalala ang pinsan na si Arlene. Kagaya ng nangyari sa kanya ay ganun din ang kwento nito. Kinabukasan, nakita-kitang tatlo sa isang restaurant. Tinawagan ni Carlo ang dalawang pinsan. Nang makumpleto sila, hindi nagpatumpik-tumpik si Carlo at sinabi kagad ang nangyari sa kanya nung nakaraang gabi. Naniniwala na ako sa kwento mo, Arlene. Nanaginip ka rin ba? Oo, parang totoong-totoo yung panaginip ko eh. Nung nasugatan ako ng halimaw na aswang na umahabol sa akin, pagkagising ko, totoo may sugat na ako. Bahagyang itinaas ni Carlo ang damit para ipakita ang natamo niyang sugat. Gulat na gulat naman si Raymond habang si Arlene ay kalmado lang. Hindi na siya naggulat sa nakita. Halos magkapareho lang ang sugat nilang dalawa. Ang malaking tanong dyan, sino nga yung halimaw na humahabol na yun sa inyo? Bakit niya ginagawa ang bagay na yan? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, isa yan sa mga gumugulo sa isip ko. Kagabi, hindi ko naman siya napanaginipan. Yun pala, si Carlo ang dinalaw niya. Mag-ingat ka, Raymond. Baka ikaw nang susunod na dalawin niya. Sira ulo. Huwag kang manakot dyan. Hindi niyo ba napapansin? Iniisa-isa niya tayo. Pero bakit tayo? May kinalaman kaya yung pagbabakasyon natin sa San Martin? Parang sinasabi mo na simula nang magbakasyon tayo dun saka nagsimula ang lahat ng ito. Mahina lang kasi si Nika kaya namatay siya. Tanongin natin si Mang Doming tungkol dito. Baka sakaling may alam siya at matulungan niya tayo. Babalik pa tayo ng San Martin? Sabay na tumango ang dalawa. Walang nagawa si Raymond kundi pumayag at sumama na rin sa dalawa. Sa sinabi ni Carlo na baka siya na ang susunod na dalawin sa panaginip, hindi maiwasan na makaramdam tuloy siya ng kaba at takot. Natapos ang pag-uusap ng tatlo. Napagkasundo nila na sa Sabado na aalis papuntang San Martin. Nang gabing yun, uminom ng matapang na kape si Raymond. Susubukan niyang huwag matulog. Gumugulo pa rin sa isip niya na baka dalawin siya ng aswang sa panaginip kapag nakatulog siya. 12:00 na ng hating gabi pero mulat na mulat pa rin siya. Hindi na malaya ni Raymond na nakatulog siya. Hindi niya napigilan ng antok at mahimbing na nakatulog. Pagmulat ng mga mata niya, nasa isang madilim at masukal na gubat na siya. Kumabog ang dibdib niya dahil alam niyang nananaginip siya. Una niyang napansin ang isang malaking puno na walang mga dahon ng bawat sanga. Nagpalinga-linga siya sa paligid.
Maraming puno na naroon pero parang yun lang ang puno na kakaiba sa lahat. Kung iniisip mong tumakas, hindi ka makakalis dito sa teritoryo ko! Hintakot na napalingin si Raymond sa nilalang na may mabalasik na tinig. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng nilalang ito, basta ang alam niya, isa lang ang tamang deskripsyon na nasa harapan niya. Nakakatakot. Lubang nakakatakot ang kabuuan ng anyo nito. Ang balat nito ay kayumanggi na parang sa kahoy. Hanggang dibdib ang matigas na buhok nito na tila ba ilang taon ang hindi nakakaranas ng tubig at shampoo. Natigil sa ginagawang pagkilati si Raymond nang bigla nitong inilabas ang kamay na may matutulis at mahahabang kuko. Ngumisi rin ang halimaw sa kanya. Hindi na nagsalita pa si Raymond. Mabilis ang naging kilos ng katawan niya. Mabilis siyang tumakbo para makalayo sa halimaw na humahabol sa kanya. Habang tumatakbo, taimtim siyang nagdarasal na sana'y magising siya. Naalala niya na yun ang habilin ni Carlo sa kanya bago sila umuwi. Para makaligtas siya sa tiyak na kamatayan, kailangan niyang magising o piliting gumising, pero paano niya gagawin yun? Halos puro puno lang ang nadaraanan niya. Wala man lang kahit isang bahay. Tumingin siya sa likuran. Nakita niya na nakangisi pa rin ang aswang sa kanya habang tumatakbo. Hindi totoo to! Hindi ka totoo! Lamang ka lang na masamang panaginip ko! Sinong nagsabi sa'yo na hindi ako totoo? Isa kang hangal na naniniwala na hindi kami kabilang sa mundong ito! Sisihin mo ang pinsan mo! Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana kayo mapapahamak ngayon! Sinong pinsan? Ano bang ginawa niya sa'yo? Malaki ang kasalanan sa akin ng lalaking yon. Kung hindi niya nilapastangan ang tahanan kong matagal kong iniingatan, edi sana tahimik lang din ang buhay niyo ngayon. Hindi ko siya mapapatawad, kaya pati kayo, papatayin ko rin! Hinihingal at parang bibigay na ang tuhod ni Raymond dahil sa sobrang pagod na nararamdaman. Nararamdaman niya na anumang oras ay parang magkukolaps na siya. Ramdam niya na malapit na ang katapusan niya sa kamay ng halimaw. Ilang sandali na lang ang layo ng aswang sa binata. Bago tuluyang makalmot ng aswang si Raymond, bigla na lamang itong naglaho sa lugar. Lalo naman ng galaiti sa galit ang aswang. Iginala niya ang paningin sa paligid para hanapin ang lalaking bibiktimahin, pero bigo siyang makita ito. Napasigaw na lang ito ng ubod lakas habang iwinawasiwas ang mahabang kuko sa mga puno at halaman na nadadaanan. Halos mapugto naman ang hininga ni Raymond nang magmulat ng mga mata. Agad siyang napatingin sa orasan na nasa dingding. 6:00 na ng umaga. Tumutunog ang cellphone niya na nasa ibabaw ng dibdib. Laking pasalamat niya dahil iniligtas siya ng tumutunog na cellphone. Kung hindi yun nag-ingay, baka patay na siya. Mabuti na lang at naisipan niyang buksan ang alarm clock. Maghapong nagkulong si Raymond sa bahay niya. Ayaw niya munang sabihin sa dalawang pinsan ang nangyari sa panaginip niya. Hindi pa rin kasi humuhupa ang nakabalot na takot sa buo niyang pagkatao. Araw ng Sabado, madaling araw pa lang ay nagsimula ng bumiyahe ang tatlo papunta sa San Martin. Habang nasa biyahe, kapansin-pansin ang pananahimik ng tatlo. Ayaw muna nilang pag-usapan ng tungkol sa problemang kinakaharap. Dahil naiinip sa biyahe si Raymond, kaya naman ipinasak niya ang earphone sa magkabilang tenga. Nakikinig siya ng music. Ipinikit niya ang mga mata para marelax siya. Simula kasi nang nanaginip siya ng masama, idlip na lang ang ginagawa niya. Natatakot siya na baka muli siyang dalawi ng aswang sa panaginip. Hindi nagtagal, mahimbing siyang nakatulog. Muli na namang naulit ang panaginip niya. Bigla na lang namalaya ni Raymond na nasa masukal na gubat siya. Diyos ko, nandito na naman ako! Mabuti naman at bumalik ka! Hinihintay kita, pwede ba? Tigilan mo na ako! Tigilan mo na kami! Sino ka para sundin ko? Ang may kasalanan ay may kaakibat na kabayaran! Pero hindi ako gumawa ng kasalanan sa'yo! Damay ka na rin! Magsasalita pa sana si Raymond pero bigla siyang dinamba ng aswang.
Bumagsak sila pareho sa lupa at nagpagulong-gulong. Ilang beses sinubukan ng aswang na kalmutin siya gamit ang mahahaba nitong kuko pero maswerteng nakailag si Raymond. Samantala, napansin naman ni Carlo ang nakapikit na pinsan. Hahayaan niya sana itong matulog dahil parang puyat na puyat sa laki ng eye bag, ngunit narinig niya na umuungol ito at gumagalaw ang ulo. Raymond! Raymond! Gumising ka! Gising! Niyugyug niya ang pinsan pero hindi pa rin ito magising. Itinigil saglit ni Arlene ang sasakyan sa gilid ng highway. Tumulong na rin siyang gisingin si Raymond. Raymond! Raymond! Parang awa mo na, gumising ka! Raymond! Habang nakikipaglaban sa buhay niya si Raymond, naririnig niya ang boses ng dalawang pinsan pero bakit hindi pa rin siya magising? Ilang sandali pa, bigla na lang ulit siyang naglaho. Sinubukan pa siyang hawakan ng aswang pero nawala na siya at tuluyang nagising. Muli na namang binalot ng galit ang aswang dahil napurnada ang pagpatay niya sa lalaki. Salamat naman at nagising ka na. Ang nag-aalalang mukha ni na Carlo at Arlene ang namulatan ni Raymond. Bagya siyang ngumiti at tinawakan ng kamay ng dalawa. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Muntik na nga kitang suntukin para magising ka lang eh. Pasalamat ka't kurot lang ang ginawa ni Arlene sa iyo. Kung kinakailangan suntukin o sapakin mo ko, gawin mo. Huwag lang masyado malakas, baka lalo ko makatulog. Naririnig ko kayo kanina eh, pero hindi ko alam kung bakit hindi pa rin ako magising. Sana alam natin kung paano siya lalabanan. Sa totoo lang, wala tayong kalaban-laban sa kanya. Malakas siya. Kung mahina ang loob mo, matatalo at mapapatay ka niya. Ilang oras pa ang naging biyahe nila hanggang sa makarating na sa San Martin. Laking gulat pa ni Mang Doming dahil muling bumalik ang tatlo. Pasensya na po sa istorbo, Mang Doming. May kailangan lang po kaming itanong sa inyo eh. Pinapasok at inistima naman ng matanda ang tatlo. Pagkalapag ni Mang Doming ng pagkain sa center table, saka nagsimulang magkwento ang tatlo. Seryoso at tahimik namang nakikinig ang matanda. Nang matapos silang magkwento, nagulat sila sa sinabi ni Mang Doming. Ayon dito, napakatagal na ng puno na yon sa loob ng kagubatan, kaya wala nang nagpupunta roon dahil may aswang daw na naninirahan sa puno. Ang bawat tao na maligaw o pumunta roon ay hindi na nakababalik pa, o kaya naman ay kung maswerteng makauwi, halos lahat ay namamatay sa bangungot. Kagaya ng kwento nila. Ganon din ang sinapit ng mga biktima noon. Kung paano kang namatay sa panaginip, ganon ka rin mamamatay sa totoong buhay. Hindi alam ni Mang Doming kung paanong nagagawa ng aswang yon, pero naniniwala siya na may taglay na kapangyarihan ng aswang para magkaroon ng kakayahan na makapasok sa panaginip ng isang taong gusto niyang biktimahin. Sa narinig ng tatlo, lalo lamang nadagdagan ng takot nila. Ang sabi pa ni Mang Doming, para hindi sila madalaw sa panaginip, kailangan nilang huwag matulog at manatiling gising. Kaso, parang imposible naman na hindi tayo aantukin. Paano na yung gagawin natin? Hindi natin kakayanin ng walang tulog. Baka yun na ang ikamatay natin kung sakali. Umamin nga kayo. Ano bang ginawa niyo sa puno para magalit ng matindi sa atin nung nakatira doon? Wala akong ginawa. Hindi ko nga alam kung saan nakatayo yun sa loob ng gubat eh. Ha? Lalo naman ako. Sigurado ka ba, Carlo? Pinagpipintakan mo ba ako? Baka sinikang may kasalanan dahil siya ang unang pinatay ng aswang na yun. Oo, easy ka lang. Nagtatanong at naninigurado lang naman ako eh. Umiwas ng tingin si Carlo kay Raymond habang ang huli naman ay nahulog sa malalim na isipin. Ano ba ang kailangan nilang gawin para malabanan ang aswang? Kailangan ng matapos ang lahat at sikapin nila na hindi sila mabawasan. Buhay ang nakataya kaya kailangan ng tripling pag-iingat. Sa unang gabi, nagpa siyang tatlo na magkakasama na lamang silang lahat sa iisang kwarto. May dala silang electric kettle, tasa at kape. Kailangan nilang uminom ng matapang na kape para manatiling gising at hindi antukin. Alam nila na kapag nakatulog sila, katapusan na ng buhay nila. Nang gabing yon, parang ang bagal ng takbo ng oras para sa kanila. Alauna na madaling araw, mulat pa rin sila.
Naglalaro sila ng baraha para malibang. Maya-maya, humikab si Carlo. Inaanto ka na? Medyo. Pero bawal naman matulog eh. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin kakayanin ng setup na ito. Hindi ko rin masasabi. Basta ngayon, pilitin nating huwag matulog. Sa gabi lang naman siya dumadalo sa panaginip eh. Mamayang umaga, pwede na siguro tayo matulog. Para na tayo nagtatrabaho sa call center nito. Gising sa gabi pero tulog sa umaga. Kung ito lang ang tanging paraan para makaligtas tayo sa halimaw na yon, gawin na lang natin. Nakatagal naman ang tatlo. Tumitilaok na ang manok at putok na ang araw sa kalangitan nang magpa siyang lumabas sa kwartong tatlo. Naabutan nilang nagluluto si Mang Doming sa kusina. Napansin na matanda ang kakaibang itsura ng tatlo. Pakiwari niya ay hindi pa sila natutulog. Tinimplahan niya ng kape ang magpipinsan at naghain na rin ng makakain para sa kanila. Mabuti naman at may luto ng pagkain. Medyo nagugutom na ako. Pagtapos natin kumain, matutulog na ako ha. Magpababa muna kaya tayo ng kinain bago kayo matulog. Baka naman bangungutin kayo dahil busog pa kayo natulog na kayo. Sobrang antok na talaga ako eh. Kung hindi lang din ako nagugutom, mas uunahin ko pang matulog kaysa kumain. Nang matapos kumain ng tatlo, nagkanya-kanya na silang pumunta sa mga kwarto. Naiga si Arlene pero hindi pa siya dinadalaw ng antok. Si Raymond naman ay kasalukuyang kausap sa cellphone ng kasosyo sa negosyo nila. Hinabili niya na ito muna ang bahala sa lahat habang may importante siyang inaasikaso. Si Carlo naman hindi na talaga napigilan ng antok pagkahiga pa lang. Agad na siyang nakatulog. Hindi pa man nagtatagal, nasa panaginip na naman si Carlo. Napapalatak at napapailing na lang siya nang mabistuhan na nasa masukal na gubat na naman siya. Ang buong akala niya, ligtas na sila kapag sa umaga sila natulog pero nagkamali sila. Maligayang pagbabalik sa mundo ng panaginip na totoo! Ha! Alo, na-miss mo ba ako? Si Raulo lang ang makakamiss sa'yo, no? Malakas na humagalpak ng tawang aswang. Sa mga oras na yon, nakakaramdam na ng takot si Carlo. Kung tulog na ang mga kasama niya, wala nang gigising sa kanya. Baka hindi na siya makaligtas sa pagkakataong yon. Hindi nag-aksaya ng oras si Carlo. Kinukurot niya ang sarili para magising pero walang epekto ang ginagawa niya. Ano ba? Ano bang gagawin ko para makalis sa lugar na ito? Mas maganda kung ngayon pa lang. Sisimulan mo ng tumakbo at tumakas! Yun na nga ang problema. Hindi siya makatakbo ng mabilis dahil masakit pa ang paa niya nung natapilok siya. So, gusto mong makipaglaro bago mo ako patayin? Oo! Natutuwa kasi ako dahil wala kayong ginawa kundi tumakbo at takasan ako! Hindi ko kayong tumakbo ngayon eh. E di ayos! Mas madali na kitang mapapatay ngayon! Bibilang ako ng 10! Tumakbo ka na! Kapag natapos ang pagbibilang ko, saka kita hahabulin! Hindi na nakasagot pa si Carlo dahil nagsimula ng magbilang ang aswang. Wala siyang nagawa kung hindi tumakbo kagaya ng sabi nito. Wala rin naman siyang ibang choice kundi yun lang ang gawin. Hindi siya makakatakbo ng mabilis kaya naisipan ni Carlo na maghanap ng pwedeng pagtaguan. Nang makita niya ang isang may kalakihang puno, nagtago siya sa likod nun. Sana naman ay hindi siya makita ng baliw na aswang na humahabol sa kanya. Mas gusto bang magtago kaysa tumakbo? Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. Maglaro tayo ng tago-taguan. Kapag nakita at nahanap kita, patay ka! Malayo sa kinaroroonan ni Carlo ang boses na naririnig niya. Bagya pa siyang napalunok ng laway habang tagaktak ang pawis sa mukha at liig niya. Lalo niyang pinag-igi ang pagtatago dahil kapag nahanap siya nito, tsak na mamamatay na talaga siya. Tumahimik bigla ang paligid. Sa isip ni Carlo, baka sa ibang lugar pumunta ang aswang para hanapin siya. Lalabas na sana siya sa pinagtataguan para muling humanap ng ibang pwedeng pagtaguan ulit. Eksaktong paglabas niya, nasa harapan na niya ang nakangising halimaw. Bigla siyang kinalmot nito gamit ang matalas na kuko.
Tumama yun sa pisngi niya. Napahayaw siya sa sobrang sakit. Pakiramdam niya, napunit ang balat niya. Muli sana nga atake ang aswang sa kanya pero bigla na lang naglaho si Carlo. Nag-aalalang mukha ni Raymond ang namulatan ni Carlo. Habang mahimbing na natutulog ang huli, nakita ni Raymond kung paanong nagkaroon ng sugat sa pisngi ang lalaki. Doon siya lalong naalarma na kailangan niyang gisingin si Carlo. Maraming salamat at ginising mo ako. Muntik na ako mamatay, insan. Mabuti na lang at naisipan ko kayong silipin ni Arlene. Dinalo ka ba niya ulit sa panaginip? Oo, kahit umaga, kaya niya tayong dalhin sa panaginip niya. Hindi na talaga tayo pwedeng matulog, insan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napapatay, lalo na ako. Nagsalubong ang kilay ni Raymond sa narinig. Bakit pakiramdam niya ay may kailangan siyang malaman? Carlo, mamin ka nga sa akin. Ano ba talagang ginawa mo sa puno para magalit sa atin ng matindi yung nakatira doon? Bumuntong hininga si Carlo ng ilang beses bago umamin sa pinsan. Yun na ang pagkakataon para sabihin niya ang kasalanang nagawa niya. Hindi ko naman kasi akalain na aabot sa ganito eh. Nung naligo tayo sa falls, naglibot ako noon hanggang sa nakarating ako sa pinakadulo ng gubat. Sa paglilibot ko, naagaw ng pansin ko yung isang malaking puno. Kumuha ko ng 3 pirasong sanga at inuwi ko yun sa atin. Ano? Jesus, bakit mo namang ginawa yun? Kabilin-bilinan ko sa inyo, di ba? Na wala tayong gagalawin sa loob ng gubat. Sinuway mo yung habilin ni Mang Doming sa atin eh. Kaya ngayon, hindi tayo tinitigilan ng aswang na nakatira sa puno na ginambala mo. Aminado ko sa kasalanan ko. Di ko naman alam na may nakatira pala dun eh. Nagpaalam pa nga ako dun sa puno eh, bago ko ginawa yun. Pati si Nika na walang kalaban-laban na damay. Ano na lang yung magiging reaksyon nila tita kapag nalaman ng tungkol dito? Hindi naman na natin kailangan sabihin sa kanila ang kababalagang nangyari sa atin. Kasi baka madamay pa sila eh. Dapat pala humingi ka ng tawad eh. Ginawa ko na yun, insan. Sabi ko pa nga, isusuli ko kung ano yung kinuha ko pero ayaw pumayag ng baliw na aswang na yun. Mamaya, kakausapin ko si Arlene. Sasabihin ko yung tungkol dito para alam niya kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo napapatay lahat. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Ang mabuti pa, i-relax mo na lang ang sarili mo. Magpahinga ka na muna dyan. Pupuntahan ko lang si Arlene. Dahil baka siya naman ang dalawin sa panaginip. Hindi na natulog si Raymond. Kahit nakakaramdam na siya ng pamimigat ng mga mata. Hapon na nang magising si Arlene. Bahagya pa itong nagulat nang makita si Raymond na nakaupo sa sofa na naroon. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pa yata natutulog. Binabantayan talaga kita. Kaninong umaga, dinalo ulit si Carlo ng aswang sa panaginip. Oh my God! So ibig sabihin, kahit umaga pwede niya tayong dalawin sa panaginip? Ganun na nga. Bawal na talaga matulog. Sa nakikitang itsura ni Raymond, hindi maiwasan na makaramdam ng habag si Arlene sa pinsan. Mahiga ka na dito sa kama. Matulog ka kahit ilang oras, babantayan kita. Hindi na. Hindi naman ako inaantok eh. Anong hindi inaantok? Malapit nang malaglag yung mata mo. Baka sasahig ko na yung pulutin. Nang hindi kumilos si Raymond, tumayo si Arlene at tinilang lalaki papunta sa kama. Matulog ka na muna. Pangako, walang mangyayaring masama sa'yo habang tulog ka. Babantayan kita. Kapag narinig mong umuungol ako, gawin mo lahat para magising ako ha. Oo, ako ang bahala. Hindi nagtagal, mabilis nakatulog si Raymond. Nagtimpla naman ng kape si Arlene at kumuha ng tinapay sa bag. Nakakaramdam siya ng gutom kaya kakain muna siya. Ilang oras ang lumipas, payapa naman ang itsura ni Raymond. Habang mahimbing na natutulog. Eksakto 7:00 ng gabi nang ginising ni Arlene si Raymond. Hindi niya ito nagawang iwanan. Tinatawag na kasi sila ni Mang Doming para kumain. Nang magising si Raymond ay sabay na silang bumaba sa kusina. Naabutan pa nila si Carlo na nakaupo roon at hinihintay sila. Kumusta ang tulog mo? Hindi na ako nakatulog dahil dinalaw na naman ako sa panaginip ko kanina eh. Hindi ba na ikwento ni Raymond? Hindi niya nakwento.
Tulog na kasi ako kanina eh. Nagising na lang ako na nasa kwarto siya at binabantayan ako. Kaya siya naman ang pinatulog ko. Binantayan ko rin siya. Para makatulog ang isa sa atin, kailangan may nagbabantay para kapag alam na nananaginip na, may gigising. Oo, yun na nga rin ang naisip ko eh. Hindi tayo pwedeng sabay-sabay na matulog. Nang gabing yon, magkakasama muli ang tatlo sa iisang kwarto. Unang pinatulog nila Arlene at Raymond si Carlo. Halata kasi sa itsura nito na parang babagsak na ang mapupungay na mga mata. Bantayan niyo ako ha. Isingin niyo kagad ako pag alam niyong nababangungot ako. Basta sige na, kami nang bahala sa'yo. Nahiga na si Carlo. Ilang minuto rin ang lumipas saka siya nakatulog. Isang oras na ang nakalipas, wala namang nangyayaring kakaiba kay Carlo. Nagkakwentuhan ng dalawa at nagpa siya na maglaro ulit ng baraha para hindi sila mainip sa oras. Tuwang-tuwang dalawa sa nilalaro na tong-its hanggang sa napansin nila na gumagala ang ulo ni Carlo at mahina itong umuungol. Agad na nilapitan ng dalawa si Carlo. Niyugyug nila ito at pilit na ginigising. Samantala, nananaginip na naman si Carlo. Napakabilis ng pangyayari. Bigla na lang siyang hinabol ng aswang kaya napilitang siyang tumakbo. Kahit anong pakiusap niya rito at paghingi ng tawad ay hindi man lang ito umiimik. Tahimik ang aura ng aswang habang seryoso na hinahabol siya. Hindi nakayanan ni Carlo ang pagod sa pagtakbo kaya napatigil siya. Naramdaman na lang niya na bumaon sa likod niya ang dalawang matulis na kuko ng aswang. Sumuka siya ng dugo sa kadahan-dahang napaluhod sa lupa. Bago tuluyang bumagsak, muli siyang kinalmot sa mukha ng aswang na siyang bumawi sa kanyang buhay at tininga. Panay naman ang tili at iyak ni Arlene nang masaksya ng kalunos-lunos na nangyari sa pinsan. Nang salatin ni Raymond ang pulso ni Carlo, nasiguro niya na patay na ito. Labis ang nadarama niyang galit. Sa isip-isip niya, hindi pwedeng managot ang pumatay sa dalawang minamahal na pinsan nila. Aminado siyang may kasalanan si Carlo pero hindi pa rin tama na buhay ang maging kapalit. Patuloy pa rin sa pag-hysterikal si Arlene. Para kumalma ito ay niyakap ni Raymond ang dalaga habang hinahagod ang likod nito. Tumahan ka na. Kailangan mong kumalma. Baka kung ano pa mangyari sa iyo eh. Hindi mo ba nakita kung ano nangyari kay Carlo? Wala na tayong pag-asang makaligtas pa. Tayo na ang isusunod niya. Ayoko pa mamatay. Wala nang mamamatay sa atin. Kailangan mo lakasan ang loob mo kung gusto mo mabuhay. Lalong humagulgol ng malakas si Arlene. Maya-maya, dumating si Mang Domeng. Magtatanong pa sana ito kung ano ang nangyari at nag-iingay sila nang makita nito ang wala ng buhay na katawan ni Carlo. Sa kanya naintindihan ang kaguluhan na naririnig. Nang gabing yon, kinuha ang bangkay ni Carlo at inilagay muna sa morgue. Bukas na bukas din ay uuwi nila ang bangkay nito. Nang makabalik sa rest house ang tatlo, tahimik na umakyat si Raymond sa kwarto niya. Napansin naman ni Arlene ang pananahimik ng lalaki kaya sinundan niya ito. Naiga sa kama si Raymond. Ipinikit niya ang mga mata. Naupo naman si Arlene sa gilid ng kama. Kung matutulog ka, babantayan kita. Huwag mo na akong bantayan. Hindi na kailangan. Gusto mo na rin ba mamatay? Sa narinig, biglang nagmulat na mga mata si Raymond. Kailangan kong harapin ang aswang para matapos na ang lahat ng ito. Ayaw kong pati ikaw ay mapahamak. Gagawin ko ang lahat para matalo ko siya. Kung ganon, sasama ako. Hindi ko hahayaan na mag-isa mo siyang haharapin. Sigurado ka ba? Oo, nawala na ang takot ko. Mas nakakaramdam ako ng galit ngayon. Napakasama niya. Pinatay niya ang dalawang pinsan natin. Kaya pagbabayarin ko siya. Nahiga na si Arlene. Ilang sandali pa ay kasabay silang nakatulog. Namalaya na lang nila na nasa masukal na gubat sila. Nang makita ni Arlene ang puno, umakyat siya roon at kumuha ng dalawang sanga. Ibinigay niya kay Raymond ang isa. Gawin natin itong sandata laban sa kanya. Si Mang Domeng ang nagsabi nito sa akin kanina. Ito lang ang tanging paraan para malabanan natin ang aswang. Maraming salamat. Sa wakas, matatapos na rin ang lahat ng ito.
Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang mapansin na may lumalabas sa guwang ng puno. Naganda ang dalawa para harapin ang aswang. Nang tuluyang makalabas, nakangisi ito na lumakad palapit sa kanila. Napakaligaya ko ngayon dahil napatay ko na ang taong may malaking kasalanan sa akin. Hindi ko na sana kayo idadamay pero nabitin ako sa ginawa kong pagpatay sa pinsan ninyo eh. Napakasama mo! Pwede mo nang palitan si Lucifer sa impyerno! Malakas na humalakak ng tawa ang aswang. Lalo namang nanggalaiti sa galit si Arlene. Sumugod siya at sinuntok sa mukha ang aswang. Sa ginawa niya, natigil sa pagtawa ang aswang. Seryoso itong tumingin sa dalaga habang aninag sa mga mata nito ang galit. Sumugod ang aswang kay Arlene. Muntik na siyang maklit nito. Mabuti na lamang ay maagap siyang nakailag. Ilang pagsugod pa ang ginawa ng aswang hanggang sa saluhin ng hawak niyang sanga ang matulis na kuko nito. Laking gulat ng aswang sa nakitang tangan niya. Sa akin ang sanga na yan ah! Kumuha ka na naman sa puno na aking tirahan! Oo, binawasan ko nga ang sanga sa puno na siyang tirahan mo. Papatayin mo rin naman kami, di ba? Hangal! Tatapusin ko na talaga kayo ngayon! Bago pa makagalaw ang aswang, naramdaman niyang may tumusok sa likod niya. Napahayaw ito sa sakit sa malakas na tinabig si Raymond. Bago bumagsak, nahugot niya ang sanga na itinusok sa aswang. Mabilis naman ang naging kilos ni Arlene. Muli niyang sinaksak sa tiyan ng aswang. Muli itong napahiyaw sa sakit. Bumuhay ang tayo nito pero pinilit pa rin dumiretso ng tayo para sugurin si Arlene. Tumakbo si Arlene para makapag-isip siya ng gagawin. Nang maabutan siya ng aswang, kinalmot siya nito sa braso. Napalod siya sa lupa habang hawak ang sugatang braso. Makakasama na rin kayong apat dahil dito na matatapos ang buhay mo! Itinaas ng aswang ang kamay niya. Kumislap ang mahabang kuko nito. Bago pa matamaan si Arlene, naisalag niya ang hawak na sanga ng kahoy. Ginamit niya ang lakas na natitira para depensahan ang sarili. Maya-maya, dumating si Raymond. Pinagtulungan nilang dalawa ang aswang. Sabay nilang sinaksak ito sa dibdib. Mulat ang mga mata na bumagsak ang aswang sa lupa. Sinigurado pa ng dalawa kung patay na ba talaga ito. Nang hindi na humihinga, saka lamang sila nagising. Laking gulat pa ng dalawa nang makita na hawak pa nila ang sanga ng puno. Sa wakas, tapos na. Natalo natin ang aswang. Hindi ako makapaniwala na pati ito nadala natin dito. Ang daming imposible na nagiging posible. Anong gagawin natin dito? Itago lang natin. Remembrance. Napansin ni Raymond na malapit ng mag-umaga. Hindi na sila natulog at hinintay na lang mag-umaga. Nang lumiwanag sa paligid, nagpaalam na sila kay Mang Doming na babalik na sa Maynila kasama ang bangkay ni Carlo. Baka siyang sobrang kalungkutan sa mukha ng matanda pero laking pasasalamat nila dahil tinulungan sila nito. Lula ng sasakyan, makatabi sa upuan ng dalawa. Wala silang imikan na tila parehong may malalim na iniisip. Maya-maya, hindi na malayan ni Arlene na nakatulog na siya. Napansin naman ni Raymond na nakapikit ang katabi. Hinayaan niya lang ito at saka nakinig ng music sa cellphone. Nagmulat na mga mata si Arlene. Nakaidlip pala siya. Pagtingin niya kay Raymond ay nakapikit din ito at bagyang nakanganga. Muntikan pa siyang matawa sa itsura nito pero bigla siyang natigilan. May bumundol na kaba sa dibdib niya. Malakas niyang niyugyog ang pinsan at maya-maya nagising na ito. Kinapa ni Raymond ang labi. Baka kasi tumutulo ang laway niya. Uy, grabe ka naman kung makayugyog. Akala ko kasi nananaginip ka ulit eh. Wala na, patay na ang aswang. Hindi na niya tayo madadala sa panaginip niya. Mabuti naman kung ganon. Nag-alala lang naman ako. Ipanatag mo na nga yung sarili mo. Hindi na niya tayo gagambalain pa, no? Sana nga. Nang makarating ang dalawa sa bahay ng magulang ni Carlo, halos may matay ang ina nito nang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng anak.
Agad itong dinala sa punerarya at ibinurol sa bahay nila. Maraming kamag-anak at kaibigan ang nagpunta sa lamay. Sila Arlene at Raymond naman ay hindi iniwan ng tiyahin at tiyuhin. Hindi nila kayang ipaliwanag kung paanong namatay si Carlo, basta sinabi nila na nakita nilang ganun na ang lalaki kagaya ng nangyari kay Nika. Bago mailibing si Carlo, napanaginipan ni Raymond ang pinsan. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. Tinapik siya nito sa balikat at nagsabi ng pasasalamat dahil natalo nila ang aswang. Pagkagising ni Raymond, may luha na tumutulo sa mga mata niya. Mabilis niya yung pinahid saka tumayo at tiningnan si Carlo na nasa loob ng kabaong. Mabuti naman at matatahimik ka na, insan. Makikita rin tayong muli. Hindi man ngayon pero saya dyan ang panahon kung kailan. Paalam, Carlo. Mahal na mahal kita. Babaunin ko sa alaala kong lahat ng pinagsamahan natin. Naramdaman ni Raymond na may tumabi sa kanya. Nalingunan niya si Arlene na mugto na rin ang mga mata. Oh, okay ka lang ba? Hindi, pero magiging okay din ako. Makaka-move on din ako. Hindi pa lang sa ngayon dahil nabawasan na naman tayo. Inakbayan ni Raymond ang pinsan at tinimas ang balikat nito. Mag-move on ka na. Kasi baka hilahin ni Carlo yung paa mo kapag natutulog ka. Napaninginipan ko siya eh. Maayos nang lagay niya sa kabilang buhay. Muli na namang umagos ang masaganang luha sa mga mata ni Arlene. Pinigilan niyang humagulgol. Naramdaman na lang niya na hinahagod ni Raymond ang buhok at likod niya. Masakit naman talaga na isa sa mga mahal natin sa buhay ang mawala. Pero ganun talaga ang buhay. Lahat tayo mamamatay. Iba-iba nga lang ang paraan kung paanong babawiin ang buhay na hiram natin. Kaya maging masaya na lang tayo dahil kahit papaano humihinga pa tayo at may pagkakataon pang mabuhay sa mundong ito. O sige na, tumahan ka na. Papangit ka lalo kapag panay ang iyak mo. Che, buwisit ka. Di naman ako pangit, no? Kaya nga, huwag ka nang umiyak para hindi ka pumangit. Kinabukasan, matiwasay na nailibing si Carlo at bago tuluyang tabunan ng lupa ang kabaong nito, ay naghagis sila ng magaganda at makukulay na bulaklak. Alam nila na labis na matutuwa ang lalaki dahil hilig nito ang mga bulaklak. Inihagis din ni Arlene ang mga sanga na kinuha ni Carlo. Ayaw na niyang makita pa yon dahil naaalala lang ni Arlene ang mga naranasan nila sa kamay ng aswang. Nang matapos ang libing, nagkanya-kanya na silang uwi sa mga bahay nila. Pagdating ni Arlene sa bahay nila, naabutan niya ang bunsong kapatid na nilalaro ang sanga ng puno na alam niyang nakatago na. Saan mo nakuha to? Hindi sumagot ang kapatid niya at nanatili lamang nakatitig sa kanya. Maya-maya, biglang nagbago ang paligid na kinatatayuan ni Arlene. Nasa masukal na gubat na naman siya at muli niyang nakita ang aswang na akala niya ay napatay na nila. Sumugod ito sa kanya. Mabuti na lang at naisangga niya ang sanga na hawak. Akala mo ba'y patay na ako? Diyan ka nagkakamali dahil buhay na buhay pa ako! Hindi! Hindi ka totoo! Panaginip lang to! Malakas na humalakak ang aswang habang si Arlene ay nagdarasal na sana ay magising siya. Wakas,